Hello po mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At syempre po, Happy Mother's Day po sa lahat po ng ating mga ina, mapagmahal na ina at mga bayaning ina. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Magumpisa na po tayo mga kababayan. Ito po, nakakalungkot po ito para kay Senator Bato na inilalabas na po ng mainstream media na meron na raw po at aarestuhin na raw po siya ng ICC. Dahil po ang ating bansa ay wala na pong soberenya. Wala na pong soberenya ang ating bansa at tayo po ay umiiral na po yata sa ating bansa ang batas po ng mga banyaga. Wala na po yatang silbi ang ating judicial at ang ating Korte Suprema. Mukha po yatang batas na ng international ang umiiral sa ating bansa. Magmula po nung manungkulan ang tinatawag na bangag at bongit na kanyang ate. Wala na pong due process di umano. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Ipinapaaresto na umano ng International Criminal Court o ICC si Senator Bato de la Rosa ayon sa magpakakatiwalaang source ng News 5. Naglabas na raw ng warrant of arrest ang ICC laban kay de la Rosa at natanggap na ito ng Interpol. Nasa Pilipinas na rin daw ng mga Interpol para arestuhin ang senador. Gayunman, wala pang natatanggap na impormasyon ng DOJ at DILG tungkol dito, pero ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, inihahanda na nila ang task force na tutulong sa pagdakip kay De La Rosa. Isa si De La Rosa sa mga pinangalanang kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng war on drugs. Mga kapatid, yan po mga kabayan. Yan, pinapuputok na po sa mainstream media na talagang aarestuhin na raw po. Ayon daw po sa pagkakatiwalaan ng News 5. Ang Interpol daw po ay nasa Pilipinas na. At pati po ang sinasabi pong warrant of arrest ng ICC ay dala-dala na po yata ng Interpol. At tutulong po dyan ang DILG at ang gobyerno dahil wala na naman pong judicial ang ating bansa at wala na pong soberenya. Ang ating bansa po ay wala ng sariling soberenya. Nakukubkub na po yata tayo ng ICC na hindi naman po tayo miyembro ng mga yan. At syempre po, hanggang ngayon po ay hindi po nagsasalita ang ating Korte Suprema dito po sa issue na ito. Lalong-lalo po ang ginawa nila sa dating Pangulo na hindi po nakakuha ng due process sa ating gobyerno at sa saligang batas. At syempre po, sa kataas-taasang hukuman ay hindi pa po nagsasalita kung tama po ba ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo na basta-basta mo na lang dadakipin, na hindi mo man lang dadaan o dadalin sa korte ng ating Republika ng ating Pilipinas. Kaya po dito po kay Senator Bato, kung gusto mo mapangalawahan na walang due process, na hindi nakatikim ng korte ng Pilipinas at hindi ka man lang pinagpaalam sa korte ng bansa, sa ating judicial, di magpa-aresto ka. Pero kung ikaw naman ay nakikita mo ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, ipaglaban mo naman. Ipaglaban mo ang pagiging Pilipino mo. Unang-una, wala kang kaso. Hindi ka man lang kinasuhan sa Republika ng Pilipinas. Hindi ka man lang kinasuhan sa mga korte sa ating bansa na umiiral ang ating judicial system. Umiiral ang ating mga korte. Pati ang Supreme Court ay nagpapunction. Hindi ka man lang nila kinakasuhan. Hindi po ba ang ICC ang pangunahing Rome of Statutes nila? Papasok lang ang isang banyagang korte katulad ng ICC kung ang bansa katulad ng Pilipinas ay hindi na nagpapunction ang Korte Suprema at ang ating mga hukuman sa ating bansa. Ang tanong, nagpapunction ba o hindi? Ganyan po. Dahil yan po ay political. Komento ko po mga kababayan. Political po kasi. Dahil nga po sa panahon po ngayon ay kailangan po nilang ma-impeach ang Vice President di umano. At alam naman po natin na ito si Senator Bato de la Rosa ay boboto po ito ng no sa impeachment. At marami pa po silang pinapuputok ngayon. Hindi lang po si Bato. Pati po dyan sila Villanueva, Estrada at Escudero nasasampahan na rin daw po. Ayon po yan sa kanila at sa ombudsman di umano.
Hindi po ba kabawasan yan sa mga boboto ng no sa impeachment ng Vice President? Dahil alam naman po natin na marami po silang pinupuruhan dyan para po ang kanila pong layunin na mapabagsak ang mga Duterte ay mga kababayan ay makamtam na po nila at sila na po ang maghari sa ating bansa. Pagharian na po ng kasamaan, kademonyuhan at napakaraming mga buhaya na maghahari sa ating bansa. Di umano. At pagharian na po tayo ng gobyerno na tinatawag na bangag. Di umano. Yan po ang gustong mangyari nila, na pagharian na po tayo ng masasamang tao sa ating bansa, di umano, at gamit pa ang pera ng taong bayan. At dito naman po mga kababayan, sa sinasabi po ng ICC, unbelievable, ibang klase po. Ganyan po katindi ang pamumulitika sa ating bansa. At ang tanong, gaano naman kaya kalaki ang ibabayad nila di umano sa ICC para naman kay Senator Bato? Dahil kay dating Pangulong Duterte ay nagkamal na po sila di umano ng limpak-limpak na pera galing sa ating buwis. Kung yung pag-iimbestiga nga lang nila ay pinondohan daw po ayon kay Saldico at sa mga Marines, sa mga ex-Marine na $2 million investigasyon pa lang sa Pilipinas. At yan ay pinatunayan po ni Boying na talagang nagpunta at nag-imbestiga ang ICC sa ating bansa. $2 million? Ang humawak daw ng pera ay yung tinatawag na pambansang asong ulol, di umano. Ang tanong, ganun din kaya ang budget kay Senator Bato? At malapit na rin po nila isunod dyan si Senator Go. Hindi po ba? Talagang ganyan po katindi ang bansa. Grabe po ang ginawa nila dito po sa administrasyon po ng dating Pangulo, lalo-lalo po sa mga taga-suporta nito. Kay dating Pangulo, na siya po ang bukod tangi na presidente nagbigay ng pagbabago sa ating bansa at muling ibinangon ng ating bansa at kinilala sa buong mundo, ay ganyan po ang dinanas magmula po na nagkaroon ng presidente na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. At ang pamilya walang utang na loob, mga kababayan. At dito naman po kay Senator Bato, ingat-ingat po kayo. Alam nyo naman po na kayo ay pinupolitika at pinababagsak dahil nga sa tindi. Sa tindi po kasi ng kasakiman nila sa kapangyarihan at ayaw po nilang managot sa batas. Kung sila po'y mawawala sa kapangyarihan, ay mananagot po silang lahat. Kaya hindi po nila gugustuhin yan. Kaya lahat po ng balakid at ang mga tao sa mga darating na panahon ay sisingilin sila, ay pababagsakin na po nila ngayon. Hindi kaya. Ingat-ingat po kayo, Senator Bato. Baka po mangyari sa inyo ang mangyayari kay dating Pangulo na walang due process, na bigla na lang pong dinala sa Villamor Air Base at hindi na nakalabas at isinakay na ng eroplano papuntang Dahig. Wag naman po sanang danasin nyo yan na hindi nakakuha ng hustisya sa sarili nating bansa dahil mismo ang gobyerno natin ay nagpapasakop na sa ibang bansa. Di umano. Maraming salamat po at ingat-ingat po kayo, Senator Bato. Ingat-ingat po kayo. Doble ingat po. At maraming salamat din po sa naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like and share, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, kay Tatay Nick ng Canada, ng Toronto, Canada, Tatay Nick, at kay Mila Yi, kay Felipe Shapno ng Texas, USA, kay Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, kay Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estranero ng USA, Mika Legaspi. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyo lahat. God bless po sa atin lahat. Tiis-tiis lang po muna tayo mga kabayan at ingat-ingat po kayo. Bye-bye!